Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. Welcome to our channel, Survivor Korean Wife. At kung bago ka pala sa akin channel mga guys, pakiclick naman ng subscribe mga guys. Baka naman dyan. Para ganado tayo gagawa ng content mga guys. So pansin nyo ba guys, namamadali ako, nagligpit ako ng mga gamit namin kasi ipasok ko yan sa loob mga guys. Ilagay ko yan sa loob. Bigla lang sinabi ni Koreano na may darating daw mga guys. Kaya nag-robot style na naman tayo mga guys. May nagtanong, kung napansin nyo rin mga guys no, na yung ceiling namin is may nasira po mga guys. 1 year pa lang kami dito sa apartment na to, pero hindi namin alam kung anong nangyari mga guys. Sa mga maasawa ng Koreano dyan na pupunta na dito sa South Korea, itong video na to baka makatulong to sa inyo mga guys. Tinuro to na aking Koreanang biyanan na kapag may bisita daw na hindi mo kilala, dapat magbihis ka daw mga guys ng pantalon. Yung formal ka tingnan. So syempre mga guys, yung may zipper talaga ang sinuot ko mga guys. Syempre kami lang dalawa ng anak ko mga guys. Tingnan nyo yan, taga-opisina yan mga guys, mga boys pa. Pag sa apartment kasi dito sa South Korea mga guys, kapag may problema ay tatawag ka lang agad sa opisina mga guys. Kasi aayusin nila yan agad kapag may problema sa apartment ninyo. May advantage talaga kapag nasa apartment ka mga guys kasi kapag may problema ay kikilos agad yung taga-opisina mga guys. So ito yung preparation na ginawa ng taga-opisina mga guys. Tinakpan nila muna yung mga frame, yung mga cabinet, yung drawer, tapos yung flipin ni Paring yung chan, tinakban din mga guys. Almost 3 hours din silang gumawa dito mga guys, no? Matagal-tagal din ba? Kasi kami ni Paring yung chan, hirap na hirap na. Nakita niyo ba guys, nagsuot ako ng pants. Kasi ito yung turo ng aking biyanan. Turo kasi ito ng aking biyanan mga guys, na dapat pag may bisita na hindi mo kakilala, dapat magpantalon ka. Dito ang anak ko sa room namin. Hindi ko alam ba't nabasa yung ano. Parang may tubig yung wall namin. Kaya sabi ko ni Koreano, ipaayos mo kasi kapag nagpa-picture tayo, ang pangit eh. Ang pangit eh. Yung dyan. Ala! Oma! Ano ba tayo? Baray-ray. Kiss Uma Adelwe. Kiss Uma. Kiss Uma. Kiss Uma. No, alam niya guys. Kiss Uma. Tashi. Ma. Olo, tiguang na gina kong anak. Kasabot na. 9 months. Kiss Uma. Napatuy-tuy. Yung dyan ba? Sino bang mapapagod kung ganito ang anak nyo guys, no? Na napaka-sweet, napaka-gwapo pa. Ay, sos, aminado talaga ako mga guys, natanggal talaga lahat ng pagod ko. Since nagtago kami ni Paring yung dyan mga guys, so lubos-lubusan na natin mga guys. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano ang view sa laundry, sa tapat ng laundry namin mga guys. So ito nga pala yung makeup area ko mga guys. Very supportive kasi itong asawa ko mga guys. Ayaw niya kasi na pag lumabas ako, hindi mag-makeup. Kasi alam niyo na dito sa South Korea na dapat paglabas mo, yung makeup mo, pangrampa talaga. Kasi pag hindi, ay ready ka na lang talaga. Baka ma-discriminate ka pa dyan. Kasi halos sa mga kababaihan dito mga guys, nagme-makeup talaga sila. Pero hindi sila mahilig mag-blush on mga guys. Yung malinis na yung kapag nag-makeup sila, sobrang linis ng mga mukha nila. Hindi lahat ha, pero halos. So, ito yung view na sinasabi ko sa inyo mga guys. Ito yung sa tapat ng bahay namin. Overlooking talaga dito. Kaya natutuwa talaga ako mga guys kapag autumn or spring. Sabi ng nagtrabaho mga guys, lunchtime daw, kakain daw muna sila. Pagkatapos nilang kumain, babalik daw sila. Itong nakatingin sa camera mga guys, magaling siya mag-English. Sabi niya, saan ang basket nyo? Gusto ko sanang tanungin na,
bakit marunong ka mag-English pero wala na lang kasi ayaw kong makipag-communicate, ayaw kong unang makipag-usap dahil takot ako mga guys, dahil wala nga ang asawa ko. Nalipat ra ko kadali, wa na. Ang wives ni Bibi Yung Chan, inubos na. Ikaw talaga, paring Yung Chan, ha? Pagkatapos nilang nag-lunch time mga guys, ito, bumalik na sila mga guys at ito na yung natapos nila. Sinabihan ko si Koreano mga guys na sana bilisan nila kasi malapit na ang Christmas and New Year. Gusto ko pag nag-picture kami, nag-vlog kami, maganda ang ambience sa bahay namin. Kahit simple lang ang bahay pero maganda tingnan ba, okay na yun sa akin. Sana nga lang. So ito na mga guys, tulog na ang ating paring Yung Chan. Ilang oras din tong walang tulog mga guys. Napagod din si paring Yung Chan. At ito na nga mga guys, hindi ko na naipakita sa inyo, no? Pinapakita sa inyo, pinapasign ako, katibayan na natapos nila mga guys. Tingnan nyo. Kung marunong lang ako makipag-usap, pinagalitan ko na to sila ba? Tingnan nyo ang ginawa nila mga guys. Hindi pa sila nakarating sa opisina nila, natanggal na. Akala ko talaga ngayon nila tatapusin to eh. Pero wala tayong magawa mga guys. At ito na nga, nagutom ako mga guys. So, kain tayo. Snack time muna ang full-time ma'am dito sa South Korea, no? Maningkamot sa tagkaon mga guys. Kay alam nyo na, mahirap talaga mag-isa dito sa ibang bansa. Dahil pag ikaw nahilo dyan, ay nako. Magkirig-kirig ka dyan. Wala talagang ibang tutulong sa'yo. Tulog pa rin si paring Yung Chan. So, paglabas ng mga ajushi, naglinis agad ako. Hindi ko lang napakita ninyo mga guys yun, yung buong paglilinis ko kasi syempre nagmamadali ako mga guys kasi pagtulog pa ang anak ko, binibilisan ko talaga. Mamaya pagising ni paring Yung Chan ay dito na naman titirahin ko mga guys. Pinasok ko yung milk niya, yung nagtinapay lang ako. Tapos ito yung kinalat niya yung mga diaper niya. Ay grabe talaga. Yung sunglass ko. Na, hindi na maitsura ang kwarto namin mga guys. Pero sige lang, ganun talaga eh. Lilinisin na naman natin to mamaya. Hinay-hinay lang muna tayo mga guys. Sino nakarelate dyan? Mga nanay. At syempre, pag nagising yan, wala ka pang pahinga ay no choice. Wag alaga ka na naman. Tapos yung trabaho mo ay tambak pa rin. Ganun talaga ang buhay nanay. Alam nyo ba guys na nandito na sana sa bahay si Koreano. So i-share ko sa inyo kung ano ang meron kapag Pipiro Day dito sa South Korea. Ayun, umalis na naman siya guys dahil gusto niya daw akong bigyan ng pipiro. Wow! Nakakatuwaan man ang asawa ko. Lah, dumating na si Koreano mga guys. Umuwi na yun siya eh. Tapos biglang bumalik. Yan. Lord! Deserve ko ba to? Paano dali? Allah! 아빠가 사왔어. 빼빼로데이. 어떻게 give you mo? Huwag nating patagalin ng mga guys. Titignan natin to. Bubuksan natin. Wow! Ganito pala to. Ang cute. So ito ang laman niya mga guys. Masiso yun mo? 이거 안 돼, 안 돼. 왜요? 몰라. 어디 한번 해봐. Masaya! Ay, halmoni, masaya. So ito na nga mga guys, dumating na ang aking Koreanang biyanan ay grabing iyak ni paring Yung Chan. Nanibago siya mga guys. At ang daming dalang pasalubong ng aking Koreanang biyanan mga guys. Wala talaga akong masabi nitong biyanan ko mga guys. Siguro sa mga followers ko sa Facebook, alam na nila na sobrang mabait talaga ang biyanan ko mga guys, no? So i-share ko naman dito sa YouTube kung gaano tayo sinuwerte ng ating Koreanang biyanan mga guys. Ano yun po yun? Na, halmoni kamsahamnida. So, blanket in Korean, it means ibol mga guys. Madali lang tandaan.
Every visit talaga ni Koreanang biyanan mga guys. O ayan, dalawa ang binili niyang blanket para kay paring yung Chan. Kada visit talaga yan mga guys. Ang daming damit para sa aking anak. Wala na ako mapaglagyan dito sa drawer ni paring yung Chan. Dahil sa sobrang dami na. Sus, kung may malapit lang ako dito na kamag-anak no, or kay anak ng kaibigan ko, no, ibigyan ko talaga. Kaso ang layo malayo eh. Wala akong kapitbahay dito mga guys. I mean, meron akong kapitbahay pero hindi ko kilala. Kasi nga, sirado nga lahat ng mga apartment dito. Ayan. Yan. Tingnan nyo yan guys. Yung mga pinamili na aking Koreanang biyanan. Sobrang dami talaga. Siguro 4 times siya ng grocery. So nakita nyo ba yan guys? Bilihan niya ako ng panglinis sa sahig. Ayan. Parang tissue sa sahig. Alam niya kasi na morning and afternoon ako naglilinis ng bahay kasi nga yung buhok ko mga guys nanglalaga ng lagas. Tapos yung anak ko ayaw kong madumihan mga guys. Arty man kong tawagin pero ganun talaga eh. Yun na din kasi ang nakasanayan ko na every morning and evening naglilinis talaga ako ng bahay mga guys. Tingnan nyo ang grapes mga guys. Ang sarap talaga. Paborito kasi na aking asawa ang grapes mga guys. At paborito din na aking Koreanang biyanan ang grapes. Kaya ito ang binibili niya. Ito din mga guys, prutas din ito. Nakalimutan ko ang pangalan. And broccoli. Every visit talaga mga guys. Hindi talaga pwedeng walang dala aking Koreanang biyanan. Ganun kami kaswerte mga guys. Pero sana kahit walang dala, pwede naman sana bumisita na walang dala eh. Pero itong Koreanang biyanan ko, grabe talaga ka-giver ba. Halos pinakyaw lahat ng mga tinda mga guys. Sa sobrang dami. Puno na naman ang refrigerator namin mga guys. Pag hindi pa siya nakapahinga niyan guys, lumabas na naman yan siya kasi gusto niyang gumawa ng kimchi daw. O eto, gumawa na siya mga guys. Hindi ko kasi siya na-videohan kasi natulog ako mga guys. Kasi puyat nga ako kasi every 4 hours gigising ako para magbigay ng milk sa aking anak. Diba? Kulang pa ako ng tulog mga guys. Tapos minsan hindi pa ako nakakabalik sa pagtulog. Sobrang hirap talaga. Kaya hindi ako tumutulong aking Koreanang biyanan if nagluluto siya mga guys. Alam niya yun. Kasi kapag nandito siya, sinasabihan ko talaga siya. Nagpapaalam ako na umunim. Jago shipoyo. I want to sleep. Pagkagising ko mga guys, ay pakainin niya ako agad. O diba? Sana all may ganitong biyanan mga guys. Ayan. Ang atsal nila dito sa South Korea mga guys, paprika. Ito para sa dinner namin to mga guys. Tapos gagawa siya ng pipino kimchi. Sobrang sarap nito mga guys. Kasi ang kimchi is parang ano yan eh. Fiber. O diba? Ito naman mga guys, kim. Grocery niya rin to mga guys. Grabe talaga itong Koreanang biyanan ko mga guys. Pati doon sa kabila, sa anak niyang panganay. Lahat din mga guys, binibili niya. Yung sanim, noon, umunip. Marunong ko lang. Umunip. Nag-yellow mga guys. Gitagaan ko sa kugang. Oh! 아무것도 이제 천천히 한번 나요. 어머님 감사합니다. 이렇게. 엄마만 행복하다. 무구하드. Ligahan kayo, 어머님. Nakita nyo ba mga guys? Grabe, parang gusto kong umiyak dyan mga guys. Pagkatapos niya akong sinubuan, tapos binigyan niya ako ng pera, pang shopping ko daw. Tapos siya naman naghugas ng pinggan. Wala nga akong trabaho mga guys pag nandito siya. Kaya nahihiya talaga ako mga guys. Naaawa talaga ako sa aking Koreanang biyanan mga guys. Kasi ganun ako kaswerte, ganun niya ako kamahal mga guys. Grabe talaga. Kaya gusto ko talagang sabihin na, Lord, deserve ko ba to? Kasi, yung iba, alam nyo kasi guys, yung iba na nakapag-asawa ng Korean, ang biyanan nila, napakamantas talaga mga guys. Alam nyo ba guys, ang iba, hinahabol ng kutsilyo. Ganon sila mga guys. Mangtas din ang ibang mga biyanan eh. Mantas, bahala na kayo dun.
Hindi to natutulog mga guys kapag hindi pa dumating ang kanyang tatay. So, night lang pala ang aking Koreanang biyanan mga guys. Umuwi siya agad kasi may trabaho pa daw siya. Next time daw, babawi daw siya. At ito na mga guys, umuwi ng aking asawa, ang tunay na boss. O, tingnan nyo, sinya-sinyas na po siya mga guys na asaan daw banda ang screw. Kasi pag sasabihin niya yan in Korean, ay hindi ko rin maintindihan mga guys. Ganon kahirap mag-asawa ng Korean mga guys. Pero carry lang, kapag pareho naman kayo ng ugali, magkasundo naman kayo, through gestures eh. Binilhan nga pala ni Koreano ang aming anak mga guys ng bagong laruan. May liligpitin na naman tayo mga guys. Ay nako, buhay nanay talaga. Pero dahil nga para sa ating anak ay wala tayong karapatan magreklamo mga guys. And syempre, kung meron sa aming anak, meron din sa akin mga guys. O, diba? Hindi pwedeng wala, uy, naunsa. O, binilhan rin ako ni Koreano guys ng maraming snacks. Diba? Ganon kagalante ang aking mga asawa mga guys. Hindi kasi ako nagdidiman sa aking asawa mga guys. Kasi nga umiwas din ako sa mga sweet mga guys, no? Pero sabi niya paminsan-minsan daw, kailangan din daw kumain. So, kailangan naman tanggihan natin, edi kainin natin to. I-share ko lang sa inyo mga guys, may page kami na nakapag-asawa ng Koreano. Alam nyo ba guys, ang iba doon, hindi binibilihan ng pagkain sa asawa nila. Kaya ako, napakalaki ko talaga mga guys, dahil binigyan ako ng mabuting asawa. Hindi madamot, very supportive pa. Language lang talaga ang problema namin mga guys. So, marami pa namang time. So, kailangan natin mag-aral, no? Kasi tayo ang nandito sa lugar nila eh. Mga guys, don't forget to subscribe, like, and share. Sarang